Bob Arum may update kay Lomachenko at Naoya Inoue. Wika ni Arum mga tol, magbabalik umano si Loma laban kay George Kambosos at gaganapin yan sa Australia. Magpapahinga lang muna si Loma ngayong 2023 para babalik daw na mas malakas sa 2024. Si Kambosos agad ang unang target mga tol imbes na maging challenger laban sa WBC Lightweight Champion. Nakatakdang maglaban si Stevenson kontra Frank Martin para sa bakanteng WBC. Kung sino ang panalo, pwede sana labanan ni Lomachenko next year. Pero ibang plano ni Arum mga tol dahil gusto niya pagkakitaan si Lomachenko laban kay Kambosos. Samantala, binanggit naman ni Arum ang tungkol sa laban ni Naoya Inoue versus Marlon Tapales, target ngayong December. May plano rin si Arum mga tol na balak na ilaban sa Amerika itong si Inoue, pero sa ngayon mas malaki pa raw ang kinikita kung sa Japan ang laban. Kaya itong si Stephen Fulton dumayo pa sa Japan kahit isang unified champion. Malaki ang binayad sa kanya para pumayag lang na dadayo sa Japan. Sa iba pang balita, pagharap ni Francis Ngannou versus Tyson Fury. Kumpiyansa si Fury na pulbusin lang daw niya si Francis Ngannou. Binalaan niya agad si Ngannou na 12 rounds ang laban nila, kaya inaasahan daw ni Fury na magtatagal si Ngannou at magbigay ng swabing laban. Sabi naman ni Ngannou mga tol, wala daw nakakalam sa pwedeng mangyari. Basta target daw niya tanggalan ng ulo si Tyson Fury. Ito ang pinakaunang laban ni Ngannou sa boxing. Isang world champion pa ang kinamada. Maganda sana mga tol kung nagkaroon muna ng isang tune-up itong si Ngannou. Sinubukan muna lumaban hanggang 12 rounds. Kaya isang kahiyan ito kay Tyson Fury kung matalo pa kay Ngannou. Sa iba pang balita, update sa FIBA World Cup mga tol. Natalo ang USA kontra Germany sa score na 111-113, so dalawa lang ang kalamangan. Dahil sa pagkatalong yan, bronze medal na lang ang pwedeng makuha ng USA. Pero kailangan pa nila talunin ang Canada para makuha lang ang bronze medal. Ang maglalaban ngayon sa finals itong Serbia versus Germany. Sinabi ni Steve Kerr mga tol, nag-improve na raw ang basketball globally. Kaya nahirapan na sila manalo sa FIBA World Cup. Pero tingin ko mga tol, naging mahirap lang sa USA dahil sa mga player na pinadala nila. Hindi naman ito ang best player. Kung pinadala sana nila yung mga superstar, baka na-domina ulit nila ang FIBA World Cup tulad noong 2014. Nandyan sila Kyrie Irving, Stephen Curry, Anthony Davis. Sila ang nag-champion noon kontra Serbia. Pinataob nila ang mga European basketball. Magagaling ang pasahan at shooting sa European, pero iba pa rin kasi kung superstar dahil mas talented ang galawan. Pero matatandaan mga tol, noong 2004 Olympic, bronze medal lang ang USA noon kahit nandyan sila LeBron, Allen Iverson, Dwayne Wade, Carmelo Anthony at si Tim Duncan. Gold medal naman ang Argentina noong 2004 Olympic habang silver naman ang Italy. Bihira lang mangyari yan sa USA maging bronze medal kahit superstar ang pinadala. Rookie pa lang kasi si LeBron James noon mga tol 2004. Kaya sa 2024 Olympic, abangan na lang natin kung sino-sino ang ipadala ng USA. Sa atin kaya mga tol, sino ang pwedeng ipadala?